Matapos ang pagkatalo ni Club Jam at ang pagdating ni Osaragi na nagpatalsik kay Yutsumura, ngayon ay ire-review na natin ang Chapter 97 at 98 ng Sakamoto Days. Sa wakas, masasaksi na natin ang purong bakbakan sa pagitan ni na Yutsumura, Shishiba at Usaragi. Isang napakatindi at savage na laban ng ating matutunghayan at tiyak na ma-e-enjoy ninyo mga kaibigan. This is Mr. AI Anime at wag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang eksena sa isang flashback kung saan sinabi ni Yutsumura, "Gumawa ka talaga ng kalat dito." Sagot naman ni Shishiba na duguan ang mukha. "Tumahimik ka. Kung papatayin mo ako, bilisan mo na at gawin mo na yan." Makikita na nasa loob sila ng isang silid na puno ng mga bangkay. Sagot ni Yutsumura, "Pwede kitang hayaan na mabuhay." Tinanong ni Shishiba, "Ano?" Sagot ni Yutsumura, "May iba pa akong trabaho. Gusto mo bang sumama?" Sabi ni Shishiba, "Bakit naman ako sasama sa'yo?" Sagot ni Yutsumura, "Kulang ako ng tauhan dahil sa isang tao." Sabi ni Shishiba, "Hindi ako bagay na magtrabaho sa isang tao." Sagot ni Yutsumura, "Hindi ikaw ang magde-decide kung paanong mamuhay sa mundong ito. Ang importante, ipakita mo sa mga taong okay lang mamatay kung paanong mamuhay." Tinanong ni Shishiba, "Magkano ang hourly rate sa trabahong ito?" Sagot ni Yutsumura, "Hindi ito hourly rate, kundi by commission." Matapos nito, bumalik tayo sa present. Dito ay nagpakawala ng atake si Yutsumura, isang atake na nagdulot ng malaking damage sa mga bahay, ngunit naiwasan naman ito ni Shishiba at Usaragi. Lumapit si Yutsumura at sabi, "Lively naman ang batang babaeng yan nakasama mo. Junior mo ba siya?" Sagot ni Shishiba, "Patawarin mo si Usaragi. Dapat pala, ipapagreet ko siya sa iyo. Mahiyain siya sa mga bagong niyang nakikilala." Sabi ni Usaragi, "Paumanhin." Sabi ni Yutsumura, "Mahirap ang pagkakaroon ng assistant na hindi nakikinig." Sagot ni Shishiba, "Sisiguraduhin kong kakausapin ko siya para maintindihan niya kung bakit natapos mo ang unang atake mo kanina." Matapos masabi ni Shishiba, umatake na si Yutsumura, ngunit naiwasan ito at nagpunta na sa bubong. Habang si Usaragi ay paatake naman kay Yutsumura mula sa likuran, ang isang payong ang binuksan. Ang payong ay mula sa kasama ni Yutsumura at ginamit upang mablock ang atake ni Usaragi at maprotektahan si Yutsumura mula sa weapon nito. Makikita na walang emosyon si Usaragi habang ang babae ay naghanda na naman ng atake mula sa gitna ng kanyang payong na pumatalsik kay Usaragi. Agad namang minentain ni Usaragi ang kanyang balanse, ngunit sinabi ng babae kay Yutsumura, "Hindi maganda ang binibigyan mo lang ng atensyon ay ang mga bata." Sabi ni Yutsumura, "Paumanhin." Sabay dito, itwist ng babae ang handle ng kanyang payong at inilaan ito kay Usaragi kung saan ay pinaulanan niya ito ng bala. Parang barilang payong ng babae, mga kaibigan, at tumatakbo si Usaragi upang maiwasan ng mga bala. Tumalo naman ng babae at muling tinuwis ng payong, dahilan upang lumabas ang mga matutulis na blade sa ginid nito. Umikot siya ng napakabilis upang atakihin si Usaragi gamit ang mga blade na lumikha ng isang malawak na range of damage. Na-block pa rin ng weapon ni Usaragi ang atake at sumakay siya sa isang rickshaw. Sabi ng driver, "Matanda na, saan ba pupunta si Usaragi?" Sagot ni Usaragi, "Doon lang po," kaya umalis sila. Sabi ng babae, "Mukhang masaya siya." "Balik dito kay Shishiba," sabi ni Yutsumura. "Alam mo, na-move talaga siya noon nang una niyang kinuha si Shishiba kasi iniisip niya na nasa kanyang qualities ng isang assassin." Sabi ni Shishiba, "Alam mo ba kung ano ang kinakailangan para maging mahusay na assassin? Either isa kang fanatical sa iyong paniniwala sa pagpatay o wala ka talagang paniniwala." Sagot ni Yutsumura, "Nasabi ko na yan sa iyo noon." Sabi ni Shishiba, "Nakakalungkot na paulit-ulit ang sinasabi ng matanda ang mga bagay-bagay." Sabi ni Yutsumura, "Ang mga assassins na may mixed feelings pagdating sa pagpatay ay naaapektuhan sa kanilang desisyon. Sila ang nauunang namamatay, pero ang may simpleng mindset at hindi nagdadalawang isip ay malalakas." Sabi ni Shishiba, "Bakit ang mga matatanda lagi nilang sinasabi ang kanilang teorya? Isipin naman sana nila ang pakiramdam ng mga batang nakikinig." Sabi ni Yutsumura, "Napaka-cold mo talaga, Shishiba." Maya-maya pa'y umatake kay Shishiba at pinagde-deflect nila ang mga atake na nagmula sa isang lalaki sa bahay. Makikita na ang lalaki pala ang gumawa ng atake kanina. Sabi ni Shishiba, may kaibigan pala si Yutsumura dito.
Makikita na ang mga weapon ng lalaki ay may naka-attach na bomba at sumabog. Ngunit magkasabay na tumalon sina Shishiba at ang lalaki patungo sa bubong. Sabi ng lalaki kay Utsumura, kailangan mo pang lumapit o sumali dito para makaya natin itong mga batang ito. Sabay ng inatake niya sa Shishiba na pinagde-deflect naman nito. Maya-maya pa sa ibabaw ni Shishiba, may isang malaking martilyo na bumagsak sa kanya. Tumago sa sahig, ngunit biglang nawala si Shishiba. Nagulat ang dalawa nang makita sa harap nila ang dalawang martilyo ni Shishiba at magkasabay nilang pinugutan ng ulo ang kalaban. Isang napakabilis na atake. Sabi ni Shishiba, dapat palakasin sana nila ang leeg nila. Maya-maya, may isang lalaking na lumapit kay Shishiba at nagsabi, "Pakiusap sir, tumigil po sa gulo sa shop na ito." Makikita si Shishiba na kumakain ng squid balls gamit ang stick para masaksak ang lalaki sa leeg. Nabitawan ng lalaki ang kutsilyo at binayaran ni Shishiba ang vendor ng squid balls. Maya-maya nang nasa harap na si Shishiba sa pinto, tumigil siya, ngunit inatake muli ni Utsumura. Naiwasan nito ni Shishiba at na-counter ang atake gamit ang martilyo. Sabi ni Shishiba, simulan muna natin gamit ang isang blow. Nakatuon ng atake sa gilid ng bibig ni Utsumura kaya napasabi ni Utsumura, buti pa pinatay na lang kita noon. Matapos nito, balik kay Usaragi, nakasakay pa rin sa rickshaw, makikita siyang pagod na. Maya-maya sa bus, makikita ang babae na nakangiti, sabay inayam ang kanyang payong kay Usaragi na nasa tapat niya. Napatingin ng mga lalaki dahil may kortisan dito na pinaulanan na niya ng bala si Usaragi, ngunit na-block naman ito gamit ang kanyang weapon. Sabi ni Usaragi, matanda na, napakabayolente naman. Nakatitig si Usaragi sa babae. Nasabi naman ng babae, huwag mo naman akong bigyan ng ganyang tingin. Mahirap makipaglaban sa siyudad na may ganyang armas. Sabi ni Usaragi, kaya bumaba ang babae sa gitna ng bus. Nakakatakot naman, dito na lang muna ako sasakay sa loob. Malamig din sa labas. Kinuhanan naman ng litrato ng lalaki ang babae na ikinagalit nito at sabi, huwag kang kumuha ng picture ng walang permiso, papatayin talaga kita. Tinutukan niya ng payong ang lalaki. Habang nangyayari iyon, may napansin ng babae nang biglang tinamaan siya ng atake ni Usaragi gamit ang weapon nito na nilagyan ng lubid para makajuwa ng long-range attack. Nagulat ang mga pasahero sa loob habang sumakay ang babae sa rickshaw. Sabi ng babae kay Usaragi, nagkukos ka ng istorbo sa mga tao. Sagot ni Usaragi, oops, magagalit talaga sa akin si Mr. Shishiba? Naalala niya ang sinabi ni Shishiba noon na dapat gumawa si Usaragi ng pinsala sa siyudad sa tahimik na paraan. Sabi ni Usaragi, tahimik naman ako. Sabi ni Shishiba, ang normal na tao ay nadidisturb kapag nakakakita ng bangkay. Sa present, sinabihan ni Shishiba ang babae, ang normal na tao ay may karapatang mamuhay ng masaya, huwag dalhin ang mundo ninyo sa kanila. Sabi ng babae, parang sinasabi mo rito na abnormal tayo. Sakit naman. Sino ka ba para husgahan ng iba? Deep down, lahat ay may kagustuhang mabuhay at pumatay. Bakit pinapatawad ang mga nagdudulot ng pagdurusa sa iba kahit sila rin ay nabubuhay lang? Sabi ni Usaragi, kailan ba tayo napatawad? Balik kayo't sumura, sabi niya. Mukhang nahirapan si Shishiba. Kung ipinares siya sa magandang batang babae, napakaliit na lang ng tauhan ng JAA. Sabi ni Shishiba, tungkol sa sinabi mo kanina, ang may malalakas na paniniwala sa pagpatay ang bagay maging assassin. Pero ang idea na bigyan ng baril ang isang balyot ay luma na. Habang nagsasalita si Shishiba, balik kina Usaragi. Inatake siya ng babae at tinutukan ng payong na kayang magpakawalan ng malakas na firepower. Sabi ng babae, napaka-delicate ng mukha mo, Usaragi, at tinatake siya. Napunta ang babae sa loob, kumuha ng wall painting habang kumakanta, tinakpan ng katawan ni Usaragi at sinaksak gamit ang payong. Biglang natanggal ang payong. Sa isip ng babae, hindi ko na raw ito makuha-kuha. Balik kay Shishiba, sabi niya, ang trend ngayon sa mga assassin ay batang babae na may bilog na weapon, lumaki sa farm. Balik kay Usaragi, hinawakan niya ang payong ng babae at tinitigan ito sa butas ng wall painting. Isang titib na nagdala ng katamaan sa atake gamit ang weapon na nilagyan ng lubid. Napunta ang babae sa labas na may dugo at sa isip niya, napakamangha ng kapangyarihan nitong Usaragi. Isa lang sana itong payat na babae pero gumagana siya parang mabangis na hayop. Magre-retreat na lang muna ako. Sabay umalis ang babae, hinubad ang kimono at habang tumatakbo iniisip niya, nasa turning point na tayo ng kasaysayan. Soon, ibabagsak na ang JAA at pwede na akong pumatay hanggat magsawa ako.
Biglang napahinto siya ng hinila gamit ang lubid na connected sa weapon ni Usaragi. Pinaikutan ni Usaragi ang weapon para mahila ang babae habang siya ay natatakot. Sa pagdilat ng mata ng babae, nagulat siya nang makita na nasa loob ng tela siya kasama si Usaragi. Pinapatahimik siya. Dito, pinatay ni Usaragi ang babae, ginilitan ng leeg. Sabi ng babae, hindi raw ito pantay. Lumabas si Usaragi, sabi niya, mainit sa loob. At just like that mga kaibigan, bumagsak na rin ang babae at tuluyang namatay. Napaka-savage ng ginawa ni Usaragi, isang tahimik at literal na pagpatay. Ngayon na natalo ng Usaragi ang kasama ni Yotsumura. Sa susunog, full final fight na ni Shishiba versus Yotsumura. Punong-puno ng emotion, revelation at sobrang anggas na fighting scenes. Walang tapon sa bawat panel. Kaya tutok lang kayo sa susunod na episode. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang like, comment at subscribe para sa mas marami pang videos tulad nito. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.